Hey guys, magandang hapon. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang kaligit na bigas ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Tabicads. Para sa araw po na ito, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol naman sa bagong pahayagan ni Tito Sen. And pinagdiinan nga raw na yung iba ay huwad lamang. So, yan po ang ating hatid na balita sa inyo para sa hapong ito. Kaya naman guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po rin yung pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And eto na nga, speaking of balita, simulan na po natin ito, Kaligita Tabicads. And unahin po muna nating pag-usapan ang tungkol dito sa first time daw po in the history na may crossover na naganap sa magka-rival po na noontime show. So, sila Vice Ganda and Paulo Ballesteros para sa kanilang ini-endorso na McDonald's. So, mukhang share the love talaga ang tema ng McDonald's kasi alam naman po na parehas na nasa dalawang kampo po ito or nasa dalawang noontime show na magkatapat ka-OG. Pero, nagkasundo, may collaboration, may crossover. So, first time in the history nga raw. Galing, tama ng tema, share the love. Samantala, sabi naman dito, too legit noontime show. Grabe nga yung too legit noontime show. Parehas ng galing ng 2, 7, and 5. Hashtag itbalaga. Hashtag it showtime. Oo nga, no? At the same time, parehas pa po silang original and legit na noontime show. Kaya talagang mas okay po, no, ang friendly competition ng dalawang ito. Samantala, sabi naman ng netizens, iba ang collab ng hashtag Legit Tabicads at especially Showtime. Para sa match masarap na tanghalian. Match masaya kapag magkasama ang It Bulaga at It Showtime. And marami nga po nagsasabi na sana ganito lamang po parate. Mas masarap kapag walang bangayan. Since hindi naman talaga personal ang labanan na dito. Depende na lang po talaga yun sa tao kung saan sila mas masayang manood kasi parehas naman pong for entertainment show po ito. Depende sa taste. Kaya nga tayo pong mga tao ay may kanya-kanyang taste. Kaya meron din mga noontime shows para may pagpipilian. Pero ibang usapan na po yun sa Tape Bulaga or sa Tape Inc. Talagang personal po ang labanan lalo na't ayaw po talaga nilang i-give up ang titulong It a Bulaga. Samantala, dumako naman tayo ngayon, Kaligit Tabicads, sa pinaka main topic natin sa hapon po na ito. So, dahil nga po sa tila sunod-sunod na pagkakapanalo ng TVJ, marami po ang masaya at syempre inaantay po ang mga statement, of course, ng mga involved sa kaso pong ito or sa laban po na ito, Kaligit Tabicads. And isa nga po si Tito Sen sa nagbigay ng kanyang statement patungkol sa muling pagkakapanalo ng TVJ sa apila ng tape para huwag payagan si Joey De Leon na gamitin ang titulong It Bulaga o yung kanyang pagpaparehistro ng titulong It Bulaga. Bukod po ito sa kanilang apila sa desisyon ng IPO na kansilahin ang pinarehistro nilang titulong It Bulaga. Lalo na't kakarinyo lamang po nito, Kaligit Tabicads, tama nga po itong si Attorney Buko. At pati na rin ang paliwanag po ng ilan sa mga Legit Tabicads about sa usaping ito na kahit naman iparehistro or kahit i-renew pa ng IPO ang kanilang trademark kapag napatunayan ng TVJ na hindi sila ang tunay na may-ari nito, nako, kahit ngayon lang, kahit kaka-aproba lamang po ng kanilang renewal, pwedeng kinabukasan ay cancelin din yan agad-agad. So, ito na nga po yung nangyari sa Tape Inc. dahil nga, di ba nung nakaraang buwan, mga nagdaang buwan, ay binalita po ng kampo ng Tape na na-renew
or nirenew ng IPO ang kanilang trademark. Pero, ang TVJ naman ay kampante lang, pati na rin po ang ilan sa digital records. And totoo nga, no? Kaya pala kampante sila dahil po pwedeng kansilahin ng IPO yon kahit kakarenew lamang nila nito. Sabi nga dito, Tito, for his part, celebrated the decision dismissing the appeal on the trademark application via his X page or formerly Twitter on Thursday, December 7. The people recognized TVJ as Itbulaga. Now, the government officially recognizes them as such. The others are exponent of sham. The former Senate President wrote. And eto nga po yun, sa Twitter account ni Tito Soto, or ngayon X na po kasi, yan yung kanyang pagkaka-tweet, and then kumalap po yan as of December 7 ng 1.2k likes, and marami din po ang mga nag-comment hinggil dito. Appeal of tape, Re Itbulaga APC Class 41 dismissed. The people recognize TVJ as Itbulaga. Now, government officially recognizes them as such. The others are exponent of sham. Samantala, sabi naman ni Biscuit TV sa kanyang comment, sino yung nag-comment na yon? Ahoy, pagmasdan mo yung mga anak ni Bossing ngayon. Lahat puro umuunlad dahil lahat ng anak ni Bossing nakatanggap ng marangyang sustento. So patungkol po ito sa mga nakaraan po nating update. May kay Paulo Contit naman, walang sustento kahit 5 duleng. Ang gusto pa ng anak niya ay ipatanggal na yung pangalan ni Paulo sa birth certificate niya. Hindi issue ang mga naging babae ni Bossing dahil lahat naman ay minahal at lahat maayos na sila ngayon. Ang issue kay Paulo, lahat ng naanakan, lahat in bad faith. Wala nang sustento sa anak. See the difference. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Sir Roy Mesianong Mogol, magandarang hapon sa'yo. Mag-apila pa sila sa lahat ng may court. Basketball court, tennis court, try nyo. Hindi naman kayo nadala sa nangyari sa congressman nyong naghahabol sa naging pagpapatalsik sa kanya. Umapila pa sa SC at CA. Ayon naman kay Sir Romy Obispo, magandarang hapon din po sa inyo. Parang active yung mga legit subscriber po natin Si Bossing Vic ay nagpakatatay sa mga anak niya. Samantalang si Cortep ay itinatakwil ng mga anak niya at gustong palitan yung apelyido ng mga anak. 'Di ba? Masakit 'yon sa isang ama na di kinikilala ng mga anak. Kuha mo, Attorney Cortep. Grabe guys, no? Talagang grabe yung mga nakukuha pong komento nitong si Paulo Contis. Grabe yung hatred na kanyang natatanggap mula noon hanggang ngayon. Kahit nung wala pa po siya sa Itbulaga, talagang lagi po siyang inuulan ng mga negatibong komento. And then ngayon pa, hindi na talaga natigil ang mga bad comments sa kanya. Dahil sa pagpasok niya dito sa Tape Inc. and nagiging pagiging spokesperson or pangunahin, parang poste po ng noontime show na ito. Kaya ayun, parang nagiging panangga na lamang siya ng Tape Inc. pagdating sa mga negative comments. Samantala, ayon naman kay Sir Manuel Ponce, magandarang hapon din sa iyo, hehehe. Miss Gandara, kaplastikan lang yan.
na wala na tiwala ko dyan sa GMA. Kahit paano sabihin nila wala na kaming pake. So, yan lang guys muna sa ating update ngayong araw. Pa-comment na lamang po dyan sa baba para sa inyo pong mga reaksyon. Araw-araw naman po ako nagbabasa ng inyong mga komento. So, yun lang, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.